Hindi po maiwasan sa buhay ng tao na tayo malagay sa mga matitinding sitwasyon sa buhay. Mayroon tayong problema. At kuminsan kung mayroon tayong problema, magulo isip natin, walang katiwasayaan sa ating isipan, sa ating puso, maging sa ating pamilya, apektado ang ating kapaligiran. Nais natin magkaroon ng ginhawa. Nais natin magkaroon ng kapayapaan. Nawa sa gabing ito, matagpuan na natin ang kapayapaan. Nais kong buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 16. John 16. Ito'y pananalita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na kanyang binigyan ng babala na bagamat sila'y mga alagad ng Panginoon at sila'y sumusunod sa Diyos, hindi nangangahulugan mapayapa na ang kanilang buhay. Kaya itong sabi ng Panginoon sa kanila, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. John chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Now, nandito tayo ngayon sa isa pang Bible promises o Bible promise. Sa series nating Bible promises, tinalakay natin ang iba't ibang mga pangako ng Diyos. Pero ngayong gabi, tatalakay natin when we need God's peace. Ito yung pangako ng Biblia kapag kailangan natin ang kapayapaan ng Diyos. Tayo ay manalangin. Opo, Panginoon, sa aming pong kalagayan, bagamat kami po ay pwedeng humarap at nakakaharap kami sa ating kapwa na wala pong makita anumang tanda ng kalungkutan, kaguluhan sa aming isipan. Ngunit batid ninyo, Panginoon, kung gaano po kadilim ang aming pong kapaligiran, ang aming buhay. Marami kaming mga tanawin, marami kaming mga problemang dumarating. Maring may karamdaman kami, mayroon kaming kaisipan na magulo. Hangad namin, Panginoon, ang iyong pangako kapag kailangan namin ang iyong kapayapaan. Kausapin niyo ang bawat isang naririto. Kausapin niyo kami. At hayaan niyo sa aming pong pakikinig ng iyong salita ay matanggap namin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na lahat ng tao naghahangad ng kapayapaan. Alam natin yon. Mga tao nasa gitna ng iba't ibang problema. Ano bang problema? Maring ito ay pananalapi, maring ito ay relasyon, maring ito ay karamdaman, o di kaya mga taong naharap sa mabibigat na mga pagsubok. Ang kapayapaan ay hinahanap ng tao sa iba't ibang lugar. Ngunit hindi ito matagpuan. Hindi matagpuan ang totoong kapayapaan. Ang alam na kapayapaan ay tahimik. Ngunit hindi yan ang kapayapaang ating tatalakayin ngayon na magkaroon ng katahimikan or tranquil life. Yung bang walang magulo, nandun ka sa bakasyon, nandun ka sa harap ng beach na nakatanaw sa magandang pagtakip-silim ng araw, yun ang ibig mong sabihin katahimikan, pero hindi yan ang katahimikan kailangan natin. Sapagkat magkaroon ka man ng ganong klaseng tanawin, hindi pa rin mawawala ang kaguluhan ng iyong puso, ng iyong isipan. Ang totoong kapayapaan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Hindi sa mga pangyayari, hindi sa lugar, hindi sa pagkakataon, kundi tanging sa Diyos. Ang kapayapaang ito ay hindi katahimikan, kundi ang kapayapaang ito ay kalayaan. Ang totoong kapayapaan ay kalayaan. Tulad halimbawa ng isang ibon na siya ay nagpupugad sa isang sanga na inuugoy-ugoy ng hangin na sa ilalim ng isang falls, na isang talon. Rumaragas ang tubig, maingay, magulo ang kanyang paligid, pero may kalayaan ang ibon na ito na mamugad sa gitna ng rumaragas ang tubig. Meron siyang kalayaan.
Bagamat magulo ang kanyang kapaligiran. Yun po ang nais po ng Panginoon ngayon sa kanyang salita. Nang sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ang kapayapaan ito ay hindi sa pandinig, hindi sa pananaw, kundi sa puso, sa kaluluwa. Kaya tanong ko sa iyo, mayroon ka bang kapayapaan ito sa iyong puso? Naharap ka ba sa mabibigat na problema o may dumarating namang problema? Mayroon ka bang karamdaman na siya nagpapagulo ng iyong isipan? Itong kailangan mo. Itong kailangan natin ngayong gabi. Oo, ang kapayapaang totoo ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ito'y biyayang kaloob ng Diyos na kay Kristo. Hindi mo matatagpuan ito kahit kanino. Hindi sa mga pari, hindi sa mga pastor, hindi sa mga iglesia, hindi sa simbahan, kundi kay Kristo. Kapayapaan ay sa Diyos at ito ay na kay Kristo lamang. Ito'y kanyang gawang biyaya sa kanyang mga tao. Kaya ngayong gabi, ang proposisyon ko po sa inyo, maaari kayong makatanggap o magkaroon ng totoong kapayapaan ito na kay Kristo. Na paano? Ito pong talatang ating binasa ay magtuturo sa atin kung paano natin matatanggap ang totoong kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Mayroong tatlong paraan. Unang paraan, ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. Ano mga bagay? Mga bagay na kanyang ipinangaral sa kanyang mga alagad. Sinabi niya yon upang sila'y magkaroon ng kapayapaan mula sa kanya. Pag ito sinabi, kailangan po rito unang-una para magsimula ang kapayapaan sa ating kaluluwa ay ang pakikinig. Napakahalaga ng pakikinig ng mga aral ni Kristo. Ng mga salita ni Kristo ay napakahalaga para magkaroon o magsimula ng kapayapaan. Tanong ko sa inyo mga kapatid, kung mayroon kayong makitang isang bulag at isang piping, sino sa palagay ninyo ang nakakalaman o masabi nating mapalad? Alin sa dalawa? Yung piping o yung bulag? Yun ang mapalad? Yung bang mapalad? Nagkambyo agad kayo sa pipi. Ang pipi, alam natin, ang pipi ay nakakakita. Pero hindi nakakarinig. Pero bulag, hindi nakakakita, pero nakakapakinig. Sino sa kanilang mas mapalad? Ang bulag. Bakit? Sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, Romans chapter 10 verse 17, na ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Hindi ko sinasabing kawawa at walang pag-asa ang isang pipik, pero mas maigi po para sa akin ang bulag. Now, hindi tayo bulag. Hindi rin kayo pipik. Tayo mapalad kayo na maaari kayo makakita at maaari kayo makarinig. Kaya nga, pahalagaan natin ang pakikinig ng salita ni Kristo sapagkat ito ang panimula ng pananampalataya. Pakikinig ay napakahalaga. Sapagkat sa pakikinig ng aral o ng salita ni Kristo, anong matututunan natin? Katotohanan. Kapag nakinig tayong maigi sa pangangaral ng salita ni Kristo, marami tayong matututunan na hindi natin alam noon. Nakala natin okay lang tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa John 8:31, 32, ganito ang sabi ng Panginoon. Juan 8:31, 32. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, ang ibig sabihin, kung kayo'y makikinig sa aking salita, tunay nga kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang alin? Ang katotohanan. Bakit malalaman? Dahil sa pakikinig. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito po yung kapayapaan sinasabi dito. Kapayapaan, hindi tahimik na lugar. Hindi isang lugar na nandun nag-iisa ka lang.
Sapagkat kahit nag-iisa ka, magulo pa rin ang iyong isipan. Pero ang alok ng Panginoon dito na kapayapaan ay mula sa katotohanan na mapapalaya ka sa maaaring umaalipin sa iyo. Kaya napakalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga bagay nito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ngayon, ayon sa banal na kasulatan, ang mga nakikinig sa aral ng ating Diyos at nakikinig sa tinig ng Panginoong Jesucristo, ang tawag ng Panginoon doon ay kanyang mga tupa. Isa ba kayo sa tupa ng Panginoon? Kung kayo'y nakikinig palagi sa tuwing ipangangaral salita at ang isip ninyo ay hindi nagliliwaliw dahil magulo talaga ang isip ninyo, kaya hindi kayo makafocus sa pakikinig, hindi pa kayo tupa ng Panginoon. Ang sabi rito sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yung pong mga nagmamahal kay Jesucristo, sila yung mga tupa ng Panginoon at sila ay nakikinig. Now, hindi naman nangangahulugan kapag nakinig ka ng mensahe at naunawaan mo, automatic yun, mayroon ka ng kapayapaan. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi nangangahulugan, mayroon ka na agad na peace o kapayapaan kapag mayroon kang naunawaan. Kailangan talagang magpatuloy sa pakikinig hanggang sa ikaw ay magkaroon ng totoong katotohanan. Sapagkat habang ikay natututo ng mga bagay tungkol sa Diyos, mag-iiba ang iyong pangangatwiran, mag-iiba ang iyong buhay, mag-iiba ang iyong isipan. Hindi ka na kasing isip ng sanlibutan, hindi ka na magiging kasing buhay ng sanlibutan. Kaya hindi na nangangahulugan, payapa ng buhay mo kapag mayroon kang alam. Minsan, subukan natin, at danger ito, kapag mayroon tayong konting alam, ipinagmamalaki natin. Hindi yun kapayapaan, kundi kayabangan. Ang totoong kaalaman, ito yung unang nagbibigay ng payapa ng kanyang kaluluwa. Pero, hindi na nangahulugang automatic yun. Dahil sa kalabas pa lamang, ay mayroong kaguluhan. Hindi yung sabi sa ating text. Sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Pag inuusig ka, hindi payapa ang buhay mo, ang kalagayan mo. Marami kang kaaway. At ikaw ay talagang hahamulin. Hindi kapayapaan yon. Pero hindi kapayapaan tahimik sa paligid ang pinag-usapan natin dito, kundi kapayapaan na kalayaan. Saan? Kalayaan sa ating mga maling aral, maling buhay. Kapayapaan at kalayaan sa ating kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Tingnan niyo ang sabi sa John 15. John 15, bago dumating sa 16, o John 16, mayroong sinabi ang Panginoon dito sa verse 18. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan dito bago kayo. Ang Panginoon, siya yung prinsipe ng kapayapaan at siya'y kinapuotan ng sanlibutan. At sino mang sumusunod kay Kristo, siya din ay kapupuotan ng sanlibutan. Kung kayo'y taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan. Wala kayong gulo, kampi kayo palagi sa sanlibutan. Kung kayo ay taga sanlibutan. Ngunit dahil kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Na maaaring magulat kayo. Ngayon alam ko na ang buhay. Natutunan ko ito sa aking pagkikinig. Bakit marami akong kaaway? Bakit maraming umuusig sa akin? Imbis na matahimik ng buhay ko ay gumulo. No. Gumulo ang iyong panlabas na buhay pero tahimik ang iyong kaluluwa sapagkat ikay nakalaya sa kasalanan kaya namumuhay ka sa katwiran, ito ang kinapuputan ng mundo. Kapag namumuhay kang matuwid, ang mundo galit sa iyo.
Pero kung kakampi mo ang mundo, ikaw ay taga-mundo. Hindi na nahulugan na automatic na kapag ka ikaw ay nagkaroon ng kaalaman ng katotohanan, ay payapa na ang buhay. Pero, ang katotohanan, mayroon kang kapayapaan sa Diyos. Bakit po? Ano ba ang kapayapaan ng Diyos? Ito ba yung hinahanap ng tao ngayon sa buong daigdig na magkaroon ng kapayapaan, na nandun na, namimingwit na ng isda, no? Tawag yan, pagkay matanda na, retired na, payapang-payapa, namimingwit ng palos, sumisipol kasama ang apo, at ang apo higay ka sa damo na nilatagan ng panig. Payapang-payapa sila. Yung bang kapayapaan dito? Kahit nagpayapa ka sa ganung kalagayan, kung walang kapayapaan ng Diyos sa'yo, wala ka pa rin kapayapaang totoo. Dahil ang totoong kapayapaan, itong sinasabi sa Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon pong kapayapaan galing sa Diyos. Ang sino mang inaring ganap. Ano ibig sabihin ng inaring ganap? Kung siya ay isang makasalanan na sumampalataya kay Kristo, na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas, siya'y pinatawad at inaring ganap. Ibig sabihin, kung ikaw isang Kristiyano, inaring ganap ka. Wala na kayong away ng Diyos. Mayroon na kayong kapayapaan. Mayroon kayong stop na labanan. Dahil ang tao ay nakikipaglaban palagi sa Diyos. Lahat ng tao, simula ng pagbagsak sa kasalanan sa lumang tipan, kay Adan, lahat yan ay laging kaaway ng Diyos. Sila'y rebelde sa Diyos. Ang Diyos ay nagbigay ng kautusan, ngunit ang mga tao gustong-gustong labagin ng kautusan. At bawat isa sa atin dito, nilalabag natin ang kautusan ng Diyos araw-araw, kaya tayo ay may pagkapuot sa Diyos. At kung tayo po ay nakatanggap ng kapayapaan mula kay Kristo, dahil ikay sumampalataya sa Kanya, nasa iyo ang kapayapaan, nasa iyo ang pagkakasundo ng Diyos. Wala na kayong alitan. Yun po yung sabihin. Pag wala na kayong alitan ng Panginoon, may kapayapaan. Ibig sabihin, malaya ka na sa kasalanan na siyang sanhi ng puot ng Diyos sa iyo. Pero hanggat ikaw ay nandun pa sa iyong pagrebelde sa Diyos, kaaway mo ang Diyos at kaaway mo siya, wala kang kapayapaan. Kahit na makahanap ka pa ng mga beach na ikaw lang mag-isa at namimingwit, naroon pa rin ang gulo at away at ikaw ay patungo sa dagat-dagat ng apoy dahil kayo'y magkaaway ng Diyos. Kaya kapayapaan itong tinutukoy ay sa Diyos lamang. Hindi ito kapayapang hinahanap ng mga tao sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang paraan. So, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, tunay na dumarating ang pananampalataya at dahil sa pananampalataya, tinatanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas at ikaw ay mayroong kapayapaan sa Diyos. Mayroon kayong pagkakasundo sa Diyos. Tulad ng Imay-Ilet ngayon sa BFF ngayon, wala pa rin kapayapaan. Gera pa rin kahit na sila pirmahan ng kontrata, wala pa rin kapayapaan. Pero once ang Diyos, nilagdaan ni Kristo ng kanyang dugo ang iyong panampalataya sa Kanya, payapa ng relasyon mo sa Diyos. Kahit magulo pang buhay mo sa daigdig na ito, kahit nasa gitna ka pa ng unos ng iba't ibang problema, pero mayroon kang totoong kapayapaan sa iyong kaluluwa. Yun hindi makita ng mundo. Yan ang hindi makita ng tao. Kaya ang hinahanap na kapayapaan ng tao ay yung katahimikan. Hindi po pagkakasundo sa Diyos. Ngayon, ikalawa, pagkatapos na ikaw ay makapakinig, ikalawa, dapat mo itong isagawa. So una, pakikinig, at ikalawa, pagsasagawa. Tingnan natin muli ang ating teksto. Ang sabi sa ating teksto, doon pa rin sa unang sentence, pakinggan nyo lang ang sinasabi. Ang mga bagay na ito
ay sinabi ko sa inyo. Kung sinabi ng Panginoon, meron siya sinabi, eh hindi lang hulugang panatilihin mo lang narinig sa iyong tenga. Ano dapat gawin? Kung may sinabi ang Panginoon, dapat mong gawin. Dahil kung hindi mo gagawin, hindi mo matatanggap yung kasunod. Ang sabi dyan, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Kung tayo tagapakinig lamang, wala tayo totoong pananampalataya na tanggap. Sapagat ang pakikinig ay ang pagsunod sa ating napakinggan, ito ay bunga ng pananampalataya. Now, ang pananampalataya, ang kasunod niyan ay ang pagsagawa. Marahil sa atin dito, matagal na kayong nakakapakinig. At naniniwala kayo totoo ang inyong napakinggan. Right? Naniniwala kayo makasalanan. At ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Naniniwala kayo na hanggang nandiyan kayo sa iyong kasalanan ay manatili ang puot sa inyo. Pero ang ginagawa ninyo, hindi sapat yung paniniwala. Kailangan isagawa. James chapter 2 verse 14 and 17. Ganito ang sabi sa verse 14. Anong pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? May liligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Now, hindi po nangangulugan ng ating paggawa yun ng kaligtasan. Hindi. Kundi ang pananampalataya na may bungang gawa, yun ang nangliligtas. Kaya sabi diyan, kung ikaw may pananampalataya pero walang gawa, maliligtas ka ba ng iyong pananampalataya? Totoo kayong pananampalataya meron ka. Hindi. Kasi ang pananampalataya mo ay hanggang pakikinig at walang pagsasagawa. Verse 17, dito sabi, kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Yun po ang ginagawa ng maraming tao ngayon. Naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Biblia, naniniwala na mayroong pangangaral, pero hindi nila ginagawa. Kaya ang kanilang paniniwala ay patay. Patay. Kaya hindi makita sa buhay ang pagbabago. Hindi makita sa buhay ang bunga ng pananampalataya. Walang kapayapaan. Bagamat naniniwala, yes, naniniwala. Pero walang kapayapaan dahil yung paniniwala niya, yung uri ng kanyang pananampalataya ay pananampalatayang uri ni Satanas. Brother, masama yun. Ibig sabihin, tinatawag mo kung Satanas, hindi. Hindi kita tinatawag Satanas. Yung pananampalataya mo, pareho kayo ng pananampalataya ni Satanas. Basahin natin. Verse 19. Ang sabi, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ang demonyo din naniniwalang mayroong Diyos eh. Pero kailanman hindi siya makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil lagi siyang kaaway. Kaya yung ganong uri ng panampalataya ay panampalataya ng demonyo, hindi yung panampalataya bunga ng pagkikinig ng salita ni Kristo. Kaya nga, ang salita ni Kristo, kung natanggap mo, kung naunawaan mo, may mangyayari sa iyo, may panumbat yan. Pagka tinanggap mo talaga yung aral, Lord, ano ba itong sinasabi mo sa akin tungkol sa aking buhay? Kinakausap ko ngayon. Paunawa mo sa akin. At kapag yan ang iyong attitude sa tuwing kayo makikinig, alam nyo, manunumbat ang salita ng Diyos sa iyo. Mayroon siyang sasabihin, mag-uudyok sa iyan, hindi ka mapapanatag. May isang pangyayari, isang example dito sa Luke chapter 24. Pagkatapos na mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nangyari sa ikatlong araw, ang Panginoon ay muling nabuhay. Right? Ngayon, nung muling mabuhay ang Panginoon, yung mga alagad yung hindi naniwala eh. Walang naniwala kahit isa sa kanila na mangyayari yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Anong silbi yung kanilang paniniwala kay Kristo? Anong silbi yung nakikita nilang mga gawa ni Kristo kung hindi nila pininiwala ang resurrection? Ang resurrection ang pinaka-zeal ng salvation. Kaya ang Panginoon, inisa-isa sila eh. Pinasyalan sila eh.
para sila'y maniwala, parang kanilang kaligtasan ay matimbrihan totoo. At mayroong dalawang magkaibigan naglalakad sa daan ng Emmaus. Di ba? At tungo sila magdadapit hapon na. Ngayon, biglang lumabas si Kristo sa kanilang harapan at nakipagkwentuhan. Sabi ng Panginoon, anong ginagawa niyo? Lulungkot kami. Kasi yung Panginoon namin namatay. Tapos nung puntahan ng mga babae yung kanyang libigan, wala yung bangkay, ninakaw. Ganun, kasi yun ang pinakalat ng gobernador noon na ninakaw yung bangkay ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, hanggang yung pa naman, ang hihina pa ng kukote ninyo. Sabi ng Panginoon, hindi ka ba nalalaman kung ano yung sinabi sa banal na kasulatan, yun ay nagpapatotoo sa akin? At nagsalita ang Panginoon. Pero hindi lang kilala ng Panginoon. Pero nung magsalita ang Panginoon at binuksan ang kanilang isipan, itong sagot nila. Basahin natin ang Luke chapter 24, verse 32. Ganito ang sabi. Verse 31, basahin ng verse 30. Habang siya'y nakaupong kasalo nila sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan, ito'y kanyang pinagputol-putol na binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata, at siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Sa verse 32, sinabi nila sa isa't isa, hindi ba nag-alab ang ating puso sa loob natin? Habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Nakita niyo, mismong si Kristo, ginamit niya ang salita ng Diyos upang ipaliwanag sa kanila at sa kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon, inunawa nila na numpat sa kanilang puso, nagpudyok sa kanilang puso dahil parang apoy na nag-iinit sa kanilang mga puso. So anong resulta nito? Alam niyo ang resulta? Sabi na totoo nga bumangon ng Panginoon. Ha? Bandang huli, sila ay kumayo. Isinagawa nila yung kanilang napakinggan. Verse 35. At isinasay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya'y nakilala nila nang pagputol-putulin niya ang tinapay. Ipinahayag niya ito sa mga kapwa-alagad. At ang mga alagad, nabuhayan sila ng loob dahil buhay na ang Panginoon. Paano po? Anong naramdaman nila sa salita ng Panginoon na kanilang napakinggan? Nag-alab ang kanilang puso. Parang ngayon, nag-aalab din puso mo dahil naalungkat ang iyong kadiliman, ang iyong kasalanan. Maring sa mga nagagalit. Bakit ko yung magpulit si Pastor Boy? Lagi nilang kasalanan. Alam naman na buhay ko, bakit inuungkat yan? Hindi ako. Binabasa ko lang, pinapaliwanag ko yung salita ng Diyos. Ang Diyos nagsasalita sa inyo. Hanggang nagmamatigas kayo sa Diyos, wala kayong kapayapaan sa Kanya. Kahit magsama kayo pumunta, kahit sa buwan pa kayo pumunta nag-iisa, sabi natin payapa doon, pero ang puso mo magulo pa rin dahil mayroon kayong awayan ng Diyos. Wala kayong kapayapaan mula sa Diyos. Ngayon, ang obedience, kapag isinagawa mo na yung iyong napakinggan, obedience, ito yung bunga ng iyong panampalataya. Ito yung mag-joke. Faith without works is dead. Ito yung mag-udyok sa iyo. Kaya sabi, kung ating babasahin na ibang bahagi sa kasulatan, Psalms 40 verse 8, ganito ang sabi. Ang sabi ng isang salmista, kinalulugdan kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kausan ay nasa loob ng aking puso. Bakit sinabi niya ito? Na kinalulugdan niyang sundin ang kalooban ng Diyos sapagkat meron siyang totoong pananampalataya. At ang kanyang totoong pananampalataya ay nag-uudyok parang apoy na gawin ang dapat niyang gawin upang bigyan ng luwalhati ang Panginoon. Ang salita, pautusan ng Diyos ay kanyang ginagawa. So, anong ginagawa naman ng Diyos dun sa mga masunurin? Isaiah 26 verse 3. Iyong ingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay mananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Doon na po uma-apply yung kapayapaan ng Diyos. Siyang mag-iingat sa iyo. Ano mang problema, ano mang mabibigat na sitwasyon, nasa kalagayan ka, mayroon kang kapayapaan sa Diyos.
At ang kapayapaan ito ay hindi matatagpuan sa iba't ibang lugar. Napakasarap po. Ang isang Kristiyano, mayroon siyang totoong kapayapaan. Taglay niyo bang kapayapaan ito? Kahit walang makain, walang maulam hindi tayo aburido. Na parang ano kaya, mag-hold up na lang kaya ako. Kundi, Lord, patid ninyong kalagahin namin. Mayroon ka pang kagalakan mag-pray. Di ba? Nagkagala tayo mag-pray. Dahil natin, ang Diyos, sinusubok lang tayo. Kung anong ugali natin kapag wala tayo. Kapag kapos tayo. Anong ugali natin kapag may biglang problema? Sinusubok tayo ng Panginoon. Ngayon, sapat na ba yung makinig at magsagawa? Sapat na yon para magkaroon talaga tayo ng kapayapaan. Pero hanggang saan? Hanggang saan yung kapayapaan na yun? Ay mayroong pangatlo na dapat natin gawin. Ano yun? Ano yung una? Pakikinig. Ano yung kalawa? Pagsasagawa. Ay, katlo. Ay, kailangan natin ito yung katlo. Dahil kung hindi natin gagawin ang katlo, baka bukas wala na yung kapayapaan natin. Ikatlo, tignan nyo, sa verse 16, chapter 16 ulit ng ating text. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Alam niyo yung magsalita dyan magkaroon, yan po ay, kumbaga, sa salitang dayuhan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa kabila ng kasunod. Ano sa kasunod? Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusik, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. So ano yung pangatlo? Paninindigan. Kung ikay nakikinig upang maunawaan mo ang salita ng Diyos, at kung naunawaan mo na ito palang pinagagawa sa ng Panginoon, at isasagawa mo, ay totoong magkakaroon ka ng kapayapaan mula sa Kanya, hindi kapayapaan ng kapaligiran, kundi kapayapaan ng kaluluwa. Wala na kayong alitan ng Diyos, ikaw ligtas na doon sa dagat-dagatang apoy. Pero, may kaguluhan pa rin tayo sa mundo dahil nandito pa sa mundo. Kaya dapat, hindi lamang pakikinig, sasagawa, kundi paninindigan. Tindigan mo! Tindigan mo na ikaw sa Kristiyano, taglay mo ang kapayapaan ng Diyos. Hindi na kayo nag-aaway ng Diyos. Ang Diyos ay kakampi mo na. Ang Diyos ay kasama mo na. May mga pangako na siya na ating matag-aralan the last time. Kapag kailangan natin ang kanyang presensya, nandyan ang Diyos. At dahil mayroon tayong katotohanan na nalaman na ang Diyos ay hindi humiwalay sa kanyang mga tao, mayroon tayong totoong kapayapaan. Mayroong kapayapaan. Kaya, anuman ang maging kalagay natin, ay panindigan na natin. Ang sabi ng Panginoon, sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa mga pag-uusig. Ngunit, lakasan ninyo yung loob ninyo. Dahil kung dumadanas kayo ng pag-uusig, ang sabi ng Panginoon, una akong dumanas. Kung anong dinanas ko, dadanasin ninyo. At kung anumang dinanas ninyo, ako unang nakaranas niya. Naintindihan ko ang inyong kalagayan. Kung kayo'y umiiyak, alam ko, ako rin kasama niyong umiiyak. At kayo'y matatag na, kung kayo man ay matatag sa mga problema ninyo, natutuwa ako sapagkat ako rin ang kasamang matatag. Nakasama ninyo. Tulad ng ibon na nilarawan kanina. Nandun siya sa gitna ng falls, lakas ng tubig, talagang magulo. Sino makapamahay doon sa isang kapirasong sanga na inuugoy-ugoy ng tubig? Pero yung ibon na yun ay panatag ng itlog hanggang magpisa ng mga sisiw. Bakit? Malaya siya makagawa ron kahit sa gitna noong lumalagas ang tubig. Ganun din ang isang Kristiyano. Kahit anong pang kaguluhan sa ating kapaligiran, mayroon kang tamang relasyon kay Kristo, mayroon kang tamang relasyon sa Diyos, mayroon kayong pagkakasundo sa Diyos, wala kang alalahanin. Ikaw ay nasa mabuting kamay ng Diyos. But, laging naisipin, peace is not problem-free. Yung kapayapaang taglay natin, yung pagkakasundo natin sa Diyos, dahil kay Kristo, hindi na wala tayong problema. Ang sabi kasi dito, sa sanlibutan,
daranas kayo ng mga pag-uusig. Hindi problem-free ang isang taong mayroong kasunduan sa Diyos. Kaya na lamang, mayroong garantiya. May garantiya ng proteksyon at biyaya ng Diyos sa ating kaluluwa. 1 Corinthians 14:33. 1 Corinthians 14:33. Sabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Sa mga tuwid, kung anumang kaguluhang dinadanas natin, marahil karamdaman, kawalan, mawawala na yung kapayapaan ng Diyos sa buhay natin. Hindi. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Siya ay Diyos ng kapayapaan. Mananatili yun. Kung ibinigay niya sa iyo, nandiyan yan. Hindi yan mawawala sa iyo. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Patunayan, yung peace ay isa sa mga pangalan ng Jesus Christ, di ba? He is the mighty God, Prince of Peace. Pag sinabi pong Prince of Peace si Jesus Christ, yun yung kanyang katawan. Pako man siya sa krus, nanatili siyang Prince of Peace. Namatay man siya tinibing, nanatili siyang Prince of Peace. Nabuhay siya muli, nanatili siyang Prince of Peace. Nagkaroon tayo ng problema, nanatiling Prince of Peace ang Panginoon. Mamamatay tayo sa naramdaman, manatiling Prince of Peace ang Panginoon. Malugi tayo sa ating negosyo, manatiling Prince of Peace ang ating Panginoon. Hindi yan magbabago sa iyo. Mananatili siya. So, yung pong peace ng Diyos, anuman ang kalagayan natin sa mundong ito, na hindi natin mawasan, kapos talaga tayo, hirap talaga tayo. Pero yun ang babaha sa iyo eh. Babalutin ka. Imbis na babalutin ka ng kaguluhan, kawalang tamang isipan, nagwawala ka na, init ng ulo, pero yung kapayapaang natanggap mo, yun ang babaha sa iyo. Yun ang mag-overwhelm sa iyo sa buhay na ito. Kaya kaya mong harapin anumang problema sa buhay mo. Isaiah 66 verse 12. Itong pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, narito, ako'y magbibigay ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog. Wow! Talagang bubuho siya, parang ilog daw eh. Sino makapagbibigay nito? Wala. Isaiah 66 verse 12. Narito, ako'y magbibigay ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog at ng kaluwalhatian ng mga bansa ay parang umaapaw na batis. At inyong sususuhin. Ibig sabihin, talagang hihigupin nyo yung kapayapaan nyo. Kayo'y kakalungin sa kanyang balakang at lilibangin sa kanyang mga tuhod. Alam nyo ba yung footprints in the sand? Alam yung kantang yan? Okay, ito yun eh. Ang sabi nito, kayo'y kakalungin sa kanyang balakang at lilibangin sa kanyang mga tuhod. Alam niyo kasaysayan yan? Di ba isang Kristiyano? No. Nung makatagpo niya ang Panginoon, bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, masaya ang buhay niya. May peace na siya. No? Wala na siyang alitan sa Diyos. Bagamat may mga problema. Dahil kasama niya ang Panginoon. Katunayan nga, tuwing maglalakad siya sa tabing dagat, di ba? Position. Alam niya kasama niya ang Panginoon dahil pag lumingon siya, nakikita niya yung bakas niya at ang bakas din ng Panginoon. 2 footprints ang naglalakad, no? Kasama niya. Every morning yun. Maghapon, kung may problema siya, kasabihin niya lang. Alam niyang dinidinig siya ng Diyos dahil kasama siya. 2 footprint, pag lumingon siya, andyan ka pala, Panginoon. But sa araw, nandun siya sa pinakamababa na kanyang kaluluwa, ng kanyang spirito. Punong-puno talaga siya ng kalumbayan. So, nais niyang makuha yung kapayapaang kapiling ng Panginoon. Nagpunta siya sa tabing dagat. At habang naglalakad siya, kinakausap ng Panginoon. Pero nung malayo ang kanyang nalalakbay, paglingon niya, wala. Isa lang ang pares na ng footprint sa kanya lang, nakita niya. Kaya sabi niya, Lord, di ba't nagpangako ka na hindi mo ko iiwan nito talikuran
bakit ngayon, kung kailan kita kailangan, iniwan mo ko? Nagsalita ang Panginoon sa kanya, sabi niya, anak, hindi kita iniwan. Ang nakita ng mga bakas ng paa, hindi mo bakas yan. Bakas ko yan dahil kanlong-kanlong kita sa aking balakang. Ganun ganun ang Panginoon. Buhat-buhat niya pala yung taong yun. Kaya, ang makikita ng tao, akala niya sa kanya lang, pero bakas ng Panginoon yan. Ito sinasabi dito. Ito sinasabi. Ito yung pangako sa mga tao nakikinig, na sumusunod, nagsasagawa ng kanya napakinggan, at kanya itong paninindigan. Magtaglay na ang kapayapaang ito ng Diyos. So ano po ang tagubilin sa ating ngayong gabi? Tatlo. Una, dito natin nakita ang kalagahan po ng pakikinig. Ito yung kalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pakikinig ng salita ng Diyos, kahit sino pang preacher na yan, uutal-utal man siya magsalita, marami man siyang maling spelling o grammar, mayroong mensahe ang Panginoon. At makikita mo, mayroon kang malalamang katotohanan. At ang katotohanan yun, magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Dahil ang katotohanan yun, magpapalaya sa iyong sarili mula sa kasalanan. At hindi lang yun. Kapag kayo kinakinig, kailangan namang maging handa rin ang ating mga paa na ating ipamuhay. Isagawa lahat ng nalalaman nating katotohanan. Dahil kung hindi natin gagawin, hindi nyo talaga maranasan ang kalayaan yun. Hindi nyo maranasan ang kapayapaan. Maring damdamin lang, pero wala talagang personal experience ng kalayaan na yun. Gawin, isagawa, upang ang kapayapaan mula sa iyong natutunang katotohanan ay talagang mangyari sa iyong buhay. At kapag nangyayari yan, umaangat ang iyong paglago sa biyaya ng Diyos. At aling huli, panindigan natin. Ano man ang maging kalagayan natin, hawak natin, taglay tayo, binalot tayo, kanlong tayo ng kapayapaan. Dahil ang ating Panginoon Hesus siya ang prinsipe ng kapayapaan. Katungkulan natin sa kaloob na ito na kapayapaan na ating panindigan. Huwag natin pabayaan ito. Huwag sabihin, basta ako Kristiyano na. No. Panindigan mo araw-araw. Dahil sa gawa at pakinggan ang kanyang. Tayo manalangin.